Ngayon, ibebenta ko ang pinakamamahal kong gamit sa sanglaan dahil lumaki akong nanonood ng Pawn Stars at Hardcore Pawn. Curious ako kung anong alok ang makukuha ko para sa koleksyon ko. Mahilig ako mamolekta at makikita nyo sa video na tumataas ang halaga ng ilang gamit ko habang nagpapatuloy ito. Ngayon, gusto ko sanang mag-shoot dito. Pero nung huli akong nag-video, napalayas ako. Kaya hindi tayo makakapag-video sa loob. Pupunta na lang tayo sa ibang sanglaan. Plano ko sanang mag-video dito. Pero tiyak na paalisin ako ni Les sa tindahan. Kita na lang tayo sa unang sanglaan. Marami na tayong ginto ngayon. Lahat ng gintong ito, iniipon ko lang talaga. Tuwing may nabubuksan akong storage locker at may nakikitang ginto sa loob, tinatago ko lang at inilalagay dito. At sa presyo ng ginto ngayon, hindi ako makapaniwala na ganito nakataas. Titingnan natin kung magkano talaga ang halaga ng mga gintong ito. Kaya pupunta tayo dito sa Bullion Reserve. At tingnan natin kung magkano makukuha natin para dito. Kamusta? 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 Kumusta ka na? Nakikikita ko kayo dyan. Hindi pa tayo nakapasok. Excited ako. Nakita ko may hawak ka mga gamit dyan. Oo, may dala ako. Binubuksan ko ang mga storage unit na nakita ko at nakakahanap ng ginto at iba pang bagay sa loob. Sige, at ito ang mga ginto na matagal ko nang iniipon para sa video. Dinadala ko ang mga gamit ko sa mga pawn shop para mapatinan o malaman kung magkano ang halaga nito. Pagkatapos, susubukan kong ibenta o ipagpalit ito. Mag-trade tayo. Di ko mapipigilan yan, pero pwede tayong bumili pareho. Pwede kang bumili. Maganda yon, di ba? Lahat ng ito, gamit din ng kapatid ko. Ano mo ba yun? Kaya, ayos lang. Ang pagbili. Kaya akong gawin ang pagbili. Yon ay, ayos lang. Nandito si Connor, telebisyon, anong nangyayari? Kamusta? Kamusta? Anong gusto niya? Kaya nagdala ako ng ginto para sa'yo. Pokemon, may dala akong ginto. Hindi ko alam. Kung malapit ka lang, gusto mo bang dumaan o uwi ka na? Tingnan mo muna, gusto ko makita kung ano yun. Sige. Habang siya'y nagbibilang ng presyo ng alahas, iniisip kong kumuha ng isang onsa na barya. Dahil magandang investment ito. Alam ko dapat kumikita ako ng pera sa video na to. Pero pakiramdam ko, maganda talaga yung investment. Gusto kong gawing isang onsa na bara mga scrap ko. Kahit di ako sure kung sapat ito. Gusto ko kasi magkaroon ng isang onsa na barya at meron sila noon doon. At sa kasalukuyang spot price, alam ko na mataas talagang premium ng mga eagle kasi eagle sila. Pero dito, umaabot sila ng mga 53, 63. Sa eBay lang yon. Pero sa totoo lang, tingin ko, yun talaga ang gusto kong gawin. Balikan natin at tingnan kung magkano makukuha dito. Baka maging barya lang. Alam kong marami rin ang mahilig magbukas ng pack at maghanap ng paborito nilang item. Kung ikaw yon, tiyak magugustuhan mo ang Arena Club. Isang online platform at app kung saan pwedeng magbukas ng virtual packs. Pero sa loob ng mga slab pack na ito, makakakuha ka ng mga card na graded na agad sa loob nila. Tama, kung mahilig ka sa baseball, football, Pokemon cards o iba pang trading card game, magugustuhan mo ang Arena Club. Mura lang ang kanilang slab packs. Nagsisimula sa 25. Alam niyo namang mahilig ako magbukas ng ganito. Marami na akong nabuksan dati at may nakuha ring magaganda. Sa Arena Club, gusto ko kasi pinapakita nila agad kung anong pwede mong makuha. Tingnan niyo ito. Tingnan natin ang Ruby Pokemon Slab Pack na 250 at alamin ang magagandang cards na pwedeng makuha. Diretso sila sa lahat ng bagay. Kaya dito, may 0.3% tayong tsansa na makuha ang alinman sa 3 cards na ito. Pero para sa akin, buksan na natin ito. Sige, eto na baby. Tara na, kausapin mo ako. Makakakuha pa ba tayo ng Charizard na yon? Yan ang totoong tanong. Kausapin mo ako. Boom! Sige, sige. Ang astig niyan sa Professional Sports Authenticator 10 din. Nakakuha tayo ng makinan na Snorlax mula sa Chilling Reign pare. Ang lupet niyan. At heto pa ang isang magandang tampok ng Arena Club. Bibigyan ka nila agad ng alok para sa card mo. Kaya kung sakaling hindi mo gusto ang nakuha mo, bibigyan ka pa rin nila ng instant na alok para sa card mo. Sa kaso ko, itatago ko itong batang to. Astig itong card na to. Pag nabuksan mo ang pack, mapupunta ang card sa iyong showcase kung saan pwede mo itong ipalit, ibenta o ipadala pa uwi. Ang dali at masaya. Kung gusto nyo ng Arena Club, tingnan ang link sa description o pumunta sa arenaclub.com/CONNORTV at gamitin ang code na Connor Television. Makakakuha ka ng 20% diskwento sa iyong unang slab pack o card na bibilhin. Kaya kung balak mo talagang i-download, gamitin mo na ang code para makakuha ka ng 20% diskwento. Pero syempre, malaking pasasalamat sa Arena Club sa pag-sponsor ng video na ito. Balik na tayo sa usapan. Sige, magkano nga ba? Meron ako? Ginto ba? Ang kabuuang bigat mo o kabuuang bigat sa 14 na karat, meron kang 21 at kalahati. Okay? Tapos, sa kabuuang bigat ng 10 karat, meron kang 22 at kalahati. Sige, inalo ko sa'yo ng 2,700 para sa kabuuan.
Sige, may barya dito na gusto kong makita. Patingin itong tao na to. Isang onsa yan, di ba? Oo, sir. 22 karat. 22 karat. Wow. Legal na salapi sa United States. Sikat ba talaga ang mga agila nun? Karamihan sa mga kolektor, hinahanap nila ang mga Liberty na agila. Kung bibili ka na isang onsa ng ginto, ano pipiliin mo? Bar o barya? Sa totoo lang, pareho lang naman sila natutunaw. Nasa yun na yun kung anong gusto mo. Sige, batang agila. At ang mga bilog ay parisukat. Sige, barya. Barya buong araw. Barya buong araw. Obe. Heto, sandali. Tatawagan ka namin sa telepono. Walang halaga ang mga bar at sila ang may pinakamurang premium sa mundo. Sige. Karamihan ng tao, lalo na yung unang beses mag-ipon, mas pinipili ang bar dahil ito kadalasan ang may pinakamababang premium. Sige. Kaya kung gusto mong makatipid ng ilang dolyar, bumili ka ng bar. Pero kung may tindahan ka ng barya o lokal na coin shop o dealer o alahero, kahit ano pa ang sitwasyon, kung ginaalok ka nila ng coin sa parehong presyo ng bar, palagi kong 100%, 1,000% sasabihin sa'yo na kunin mo ang coin o ang bar. At lalo na kung makakakuha ka ng maple o igo, ibig kong sabihin, kung makakakuha ka ng igo kaysa sa bar o maple or kahit anong sovereign, kunin mo ang igo. Dahil nasa United States ka, ito ay United States. Legal tender, alam mo, pera. Oo naman, syempre. Kaya nagkasundo kami sa presyo. Susuriin namin ang mga gamit, titiyakin na pasado sa asset test. At pagkatapos ay masisiguro kong ligtas ako. Ligtas ka, ayos. Masaya ang lahat. Magkano ba ang presyo? Kung ipapalit ko lahat ito sa barin yon, magkano ang dapat kong bayaran? Gusto namin ng 52 tuldo, 50 kada onsa, at meron kang 2,000 at 7 dang. Kaya ang natitirang balanse ay 25 tuldo. 50, 25. 50. 25, 50. Sige, salamat. Pinahahalagaan ko to. Grabe. Susubukan namin ito. Sisiguraduhin namin totoo ito sa harap mo. Sige pare, ang galing nito. Salamat. Tinitingnan ng berde. Sige. Tingnan natin kung yan sa camera. Astig yun. So yun ang test, dumadaan sa coin para subukan kadalisayan nito. Wow, ang galing. Sabi mo, iagis mo sa kanya ang isa sa mga 5,000 kahon. Hayaan mo siyang pumili ng isa sa mga 5 random na kaon na yun. 5,000 kahon ang pinili mo. Ako, hindi ko alam kung ano hinahanap ko. Pupunitin ko ba ito o gagawin ko? Nalilito ako. Kaya ano ang pwede kong hilahin? Sinasabi mo, ano ang pwedeng ang hilahin? Kaya parang, At makakakita ka ng isa na parang hugis coaching kid. Ibinigay ko sa kanya yung lalaking nasa trono. lalaking nakaupo sa trono. Hindi ko alam kung sino yun. Ako yun kanina sa banyo. Oh, yung palagi sa trono, bro. Para sa akin, yung Chase ay parang gintong kopya. Naniniwala akong iba talaga yon. Buksan na natin tong si kuya. Tapos, tingnan mo. Salamat. Totoong pilak ito kaya nakuha ko si kuya sa trono. Nasaan ka? Oo, 5 gramo ng pilak yan. Pare, salamat at pinahahalagahan ko yan. Tingnan mo yan, ang astig nun. Ginto. Laging may nakalaan. Grabe kayo, mga alamat kayo. Maraming salamat sa inyo. Seryoso, sige mga tol, palabas na tayo ng bully in reserve. Hindi ko inasahan na magbebenta at bibili ako ng sabay. Pakiramdam ko ay maayos naman ang alok nila sa ginto. Pero nakuha natin ito ngayon. 1 ounce na gintong American Eagle ito. Ang astig! Magandang investment at pwede kong pag-ingatan. Di ko akalaing bibili ako ng barya, pero nagawa natin. Tara, marami akong pera sa scrap. Nagulat talaga ako kung gaano karami ang pera doon. Pero ang astig talaga. Pero si Joe mga tol, punta na tayo sa susunod na item mga tol. Para sa item na ito ang Offloy Jordan Isa Euros. Ito na yata ang pinakamahal kong sapatos. Gamit na, pero astig at maganda pa rin ang kondisyon. Size 8 at kalahati na sila ngayon. Suot ko pa nga ang mga ito nung kasal ko, na siguro hindi ko dapat ibenta dahil wedding shoes nga. Pero tara, pasok tayo sa isang pawn shop at tingnan natin kung magkano ang i-offer nila para dito. Sige, nandito na ako sa Motor City Pawnbrokers. Tingnan natin kung magkano makukuha natin para sa mga sapatos na ito. Anong balita? Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nakita. Gumagawa ako ngayon ng video kung saan ibibenta ko o kukuha ng presyo para sa pinakamahal kong mga gamit sa koleksyon ko. At ito mismo, ito ang dala ko. Offloy Jordan Isa Euro. Sige. Grabe ang pares na to. Kaya ang gusto ko sana ay makita kung ano ang maibibigay nyo sa akin para dito. Oo naman, sige, walang problema. Ibibigay ko na sa inyo. Tingnan nyo muna tapos sabihan nyo ako. Bilisan nyo lang. Oo, sang-ayon ako. Magiging mas okay ako. Sige,
Habang hinihintay natin ang sapatos, tingnan natin ang ibang mga bagay na meron sila dito. Suriin natin lahat to. Meron tayong Louis Vuitton, Gucci, mga Louis Vuitton na bag. Grabe to. Ang dami nilang designer na gamit. Ang astig ng side bag na yan. Tingnan mo, may certificate of authenticity pa sila, astig, di ba? Pare, silipin mo lahat ng Rolex dito. Meron tayong Datejust dito na may diamond bezel. Parang ito, parang presidential yan, pare. Grabe yan. All gold na presidential Rolex na may diamond bezel. Ang lupit nun. May Datejust din dito na pink ang dial, ang astig. Ang dami ring magagandang pagpipilian. Tignan mo rin ang mga fur jacket na to. Naalala mo nung kami ni Zach naglagay ng mga yon? Ang saya nun. Tingnan mo rin to. Ang dami naming game systems at Nintendo Switch dito, pati maliit na Game Boy sa kanto. Sobrang dami ng pagpipilian. Mukhang dito na mapupunta ang mga sapatos ko. May sneaker wall pa sila. Hindi ako makapaniwala sa presyo ng ilang mga sneakers dito. Sobrang grabe talaga. Pakiramdam ko ang baba ng presyo ng sneakers ngayon, kaya ang ganda ng timing. Kung mahilig ka sa sneakers, ito na ang pinakamagandang panahon para bumili ng sapatos. Uy Tay, gusto mo ba tong isa dito? Gusto ni Pops tong isa. O Eddie Van Halen. O Frankenstein, yan ba ang tawag dyan? Frankenstein ba yan o iba? Wala talaga akong alam tungkol sa gitara. Ako si Eddie Van Halen, pero di ko alam ang gitara. Gagawin niya ulit gitara niya. Mukhang makuha natin ang presyong gusto natin para sa sapatos. Tingnan natin. Ikaw ang sneakerhead dito. Yun gusto mong sabihin. Kung may kailangan ako, pumapasok ako naka-sneakers sa trabaho. Sige. Malamang bibiling ko sila mga alas 4. Sige. Kung isa kang magaling na customer, mukhang ganun ka naman, baka makadagdag pa kami ng kaunti. Pare, hindi ko sure kung magaling akong customer. Magkaibigan lang talaga kami ng kasama ko. May pinagsamahan kami. Okay? Kadalasan, hindi kami nagbabayad ng higit 125 para sa mamahaling sapatos. Pero hindi namin matanggihan ang mga tulad ng Louis Vuitton Air Force One. 100% suwat. Mga ganitong bagay. Tama. Sa tingin ko, itatabi ko muna sila. Pero salamat sa alok. Seryoso. Salamat. 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 Iikot tayo ni Zach sa likod. Astig siya. Anong meron sa likod? Pare, ang lupit nito. Pare. Grabe ito. Ang daming gamit, ano? Oh, hindi ko inakala na ganito kalaki ang wow. Pero ganito pala kalaki ang wow. Ang daming pwedeng tingnan dito sa loob. Sandali. Anong ginagawa dito sa likod? Dito ba't shine check at tinalagyan ng presyo ang gamit bago ilabas sa showroom? So, maghintay ng 7 araw, tama? Oo, lahat ng gamit na to. Pero dito sa Mulder City, may isang taong loan ka. Kaya may isang buong taon ka. Kami lang ang tanging lugar sa bansa na nagbibigay ng buong isang taon talaga. Oh. Wow, kaya hawak namin paninda mo buong taon. Sige oh. At pagkatapos, kung sakaling may hindi makabayad, lagi namin sinusubukan na kunin ang bayad ng sabay-sabay. Hindi namin gustong kunin ang mga gamit ng tao. Gusto lang talaga namin ay ang bayad. 100%. Oo, kung hindi nila kunin at binibigyan naman namin sila ng sapat na oras, doon na namin kailangang presyuhan at ilalabas na namin. Naku ako, grabe. Hindi ka panipaniwala yan. Ang wild nun. Lahat ba ito ng game systems? Oo. Game system. Grabe, tingnan mo kung gaano karaming PlayStation 5 ang lupit nun. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Grabe, ang dami talagang pwedeng tingnan. Sobrang astig nun. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang astig nun. Pare, alamat ka sa pagpapakita nito. Oo, walang anuman. Hanggang sa susunod. Sobrang salamat tol. Alamat ka talaga. Aalis na kami. Ayos yun, ang saya makita si Zach sa loob. Matagal na siyang nasa mga video, pero si Joe di masyadong natuwa sa alok. Ayos lang naman. Ang mga sanglaan ay kailangang kumita. Kaya huwag maggalit sa kanila. Ganyan talaga ang negosyo. Lahat kailangang mabuhay. Pwede naman nilang tanggihan at dibilhin sapatos ko. Pero binigyan pa rin nila ako ng alok. Kaya punta na tayo sa susunod na item. At sa sunod naman, nandito tayo ngayon sa isang Pokemon card. Itong Pokemon card na ito ay isang first edition Shadowless Charizard. Professional Sports Authenticator 5 ang grade nito. Ito ang holy grail ng mga Pokemon card. Professional Sports Authenticator. 5 lang ito, pero isa sa pinakamahalaga kong pag-aari. Gustong-gusto ko talaga ang card na ito. Tingnan natin kung anong alok ang makukuha natin. Pupunta tayo ngayon sa isang lugar na tinatawag na GamePon, kaya pasok na tayo dito. Salamat. Wala akong ginagawang kalokohan o kung anuman. Isa akong YouTuber. Gumagawa ako ng mga YouTube video bilang hanapbuhay. Gusto ko lang makakuha ng alok para sa isa sa mga card ko. Ayos. Sige, ayos. Maganda. Siguradong sisimulan namin ang proseso ng pagbili para sa'yo. Tapos kukontakin kita. So tingin ko naman magiging maayos ang lahat. Alam ko magiging maayos ito dito. Sige Dale, ano nga pala pangalan mo? Dan, magandang Dan Connor.
Magandang makilala ka. Kailangan sagutan ko agad ang unang apat. Kunin mo ang identification mo. Heto na. Ibinibigay mo lahat ng iyong pribadong impormasyon. Oo, tama. Halika, tingnan mo to. Ang dami na namang laro ng Pokemon dito. Sobrang hilig ko talaga sa mga laro ng Pokemon. Sobrang mahal ko yan. Meron tayong gold dito. Ang astig ng larong to. Si Oo pa ang nasa harap. Meron ding pearl. Kailangan ko yan para sa koleksyon ko. Pero gusto ko nasa kaon pa. Astig makita yan. Tignan mo, may ETVs din tayo dito. Bagong set ang Ascended Heroes. Di ko pa nabubuksan pero astig talaga. Tingnan mo, Umbreon X. Ang lupit ng card na yan. May mga malulupit talaga dito. Masasabi ko na sigurado may mga astig dito. Ang dami nilang cool na gamit dito. Alam mo, isa sa mga bagay na hindi ko talaga nasimulan kolektahin ay ang mga Funko Pops. Hindi ko talaga nakolekta ang mga ganitong bagay. Nagkaroon ako dati pero hindi ko talaga naging trip kolektahin sila. Astig naman sila pero ikaw, meron ka ba? Wala akong kahit anong Funko Pops. Wala talaga sa koleksyon ko. Nakakuha na ako ng ilan, parang sa mga trade-off challenge. Nakuha ko rin sila nun. May nakita akong ilang storage units sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko talaga nahanap o kinolekta ang mga ito. Gustong-gusto ko talagang malaman kung anong presyo ang makukuha ko sa card na ito dahil isa ito sa pinakamahalaga at pinakamahal kong card sa koleksyon ko. At ibig kong sabihin, malaki talaga itong card na ito. Sobrang laki talaga. Nagulat ako sa taas ng presyo nito ngayon dahil iconic talaga ang card na ito. Naisip ko rin kung ilang porsyento ang iaalok nila sa akin. Ibig kong sabihin, simula nang binili mo ito, nag-triple na ba ang halaga nito? Higit pa sa doble, oo Connor. Handa ka na ba? Kausapin mo ako? Sige, maganda talaga ang card na ito. Hindi namin gagawin ang 42 para sa 200 cash o parang 45 star credit. Oh wow, sige. Iyan na ba ang 100% na pinakamataas na alok na kaya mo ibigay sa akin para sa card na ito? Tingnan mo, sa cash, baka mas mataas pa. Oh, pangunahing cash. Siguro 45 ang pinakamaganda ko sa cash. Mahilig ka ba kay Charizard? Oh, mahilig ako. Bahagi ito ng personal kong koleksyon. Naiintindihan ko naman. Isa ito sa mga parang grail na card na gusto ko talaga at nagpapasalamat ako sa alok mo. Pero sa ngayon, siguro itatabi ko muna ito. Ayos lang. Salamat talaga. Malaki yan. Siya agad lalapitan ko. Aakyat ba ako? Sana hindi. Nakabenta ako noon. 2,014 piso lang. Tumigil ka nga. Seryoso, sobrang saya ng buhay ng taong yan na yon. Hindi ko alam ang pagkakaiba ng 5. Oo, syempre. Ano ulit pangalan mo? Connor TV? Maraming salamat pare. O si mga tol, palabas na kami. Astig ang tindahan na to, gusto ko talaga dito. Maganda rin ang alok nila para sa card ko. Isa to sa mga card na gusto kong itago. Malinis siya. Parang sagradong graal ng Pokemon card dito. First edition pa, walang shadow. Sobrang mahalaga sa akin. Pero dahil dyan, punta na tayo sa susunod na item. At para sa susunod na item, ito na. May Rolex tayo dito. Ito dito ay isang Datejust na punong-puno ng mga diamante ngayon. Nakuha ko ito nung umabot ako ng 1 milyong subscribers sa YouTube. Kaya sentimental ito para sa akin. Pero ngayon, papasok tayo sa isa sa mga paborito kong pawn shop. Mahal ko ang mga tao rito. Maganda ka sa energy. Sige, wise buys mga pawnbroker. Pasok tayo at tingnan anong iaalok nila. Nandiyan ang tropa ko, si Eric. Kumusta? Anong balita? Kumusta kayo? Nandito si Tony. Huwag masyadong excited pare. Tingnan mo, andito ang pinakamalaking tagahanga natin. Kailangan ko bang magtago? Nag-enjoy na siya agad? Kumusta pare? Kumusta ka na? Ayos naman ako. Ikaw? Ayos din, ayos. Oo, ang dami nilang alahas. Tingnan mo to, puro ginto to siguro dito. Tapos ang daming mga yas. Kita mo, dito talaga tayo dapat pumunta. Tignan mo to, dami ng relo. Sobrang dami ng relo. May mga Rolex ba sila? Parang wala akong nakikita. Siguro pwede naman. Ah, oo, may Rolex sila dito. Tingnan mo yan, ang astig. May Datejust at two-tone tayo dito. Sobrang lupit talaga. May isa pa tayo dito. May oyster dial siya na sobrang astig. So may ginagawa ko. Kinukuha ko yung mga pinakamahal kong gamit at dadalhin ko sa pawn shop para makita kung magkano makukuha ko para dito. Ayos. At nakuha ko ito ngayon, nakuha mo ngayon. Well, hindi ngayon. Pero meron ako nito. Ito yung mga pinagsasama-sama mo. Oo,
At gusto ko lang malaman kung interesado kayo dito. Nakakita na ako ng ganito dati. At may extra links pa ako at lahat ng gamit dito. At nasa kotse yung mga papeles. Kung kailangan mo ng mga papeles para dito, oo, siguraduhin mong dalhin lahat ng papeles, lahat ng meron ka, kasama nito. Deal, babalik muna ako sa kotse, kukunin ko yung mga papeles. Nakalimutan ko talaga yung mga papeles. Kailangan ko talagang kunin yung mga yon. Nakuha na natin yung mga papeles. Nakuha na rin natin yung isa pang kahon na pinaglalagyan nito. Tara na pumasok ulit. Oo, ayos, di ba? May anak na ako ngayon. Buhay may asawa na may anak. Oo, ang galing. Nakita ko grabe. Aha. Ang astig. 1 taon na siya ngayon. Oo, aha, alam ko. Baliw ang buhay, tatay. Parang nawala na ako ng saysay. Oh, hindi. Lampasan mo na ako. Diretso ka na sa mga anak ko. Ikaw ang lahat sa akin. Salamat. Alam mo yon, di ba? May pinagsamahan talaga tayo. Oy, nakuha na natin. Mag-comment na kayo sa baba. Alam nyo na kung anong dapat i-comment. Ano ba ang mga kino-comment nila? What? Diba? Oo, parang ganon. Si Tony ay alamat. Sige. Oh, nandun tayo. Oh, Pare, eksakto tayo dyan. ako lang yan. Hindi, ikaw yan. Ilang taon na si kuya? 2022 na ngayon. 2022. Kaya ang hinahanap ko lang talaga ay presyo nito. Tapos baka pag-isipan kong ibenta. Oo, Kaya CEO ka lang. Sige, walang problema. Ito lang. lahat ay diamante. Sige, lahat diamante. Pero, hindi ito ganito galing sa Rolex, di ba? Hindi, marami talagang butas na ganyan kasama. Oo, nakikita ko na may mga kulang tayo dito. At kung gusto mo maging mapagbigay, at gusto mo maglagay ng isa dyan para sa akin, kasi may kulang ako dyan. Kung gusto mo maging mapagbigay, oo. Siguro dalawa nandyan. Dalawa. Oo, may dalawa dyan. Oo, dalawa. Alam mo na, dalawa dyan. Ilalagay na lang namin yun ng libre. Alam mo? Sige. Oo, sige. Kaya kung gawin yan, titinan ko yan. Madalas mo bang natatanggap ang mga ganito? Hindi masyado, pero meron kami sa mga 6 na buwan ng kakalipas. Sige, nabenta na yon. Oo, nabenta nga. Totoo, oo, nabenta talaga. Nabenta yon. Gusto ko talaga siya. Oo, ang astig ng bagay na yon. Oo, maganda yan. Pwede kong tingnan, bibigyan kita ng numero para magsimula. Salamat. Pupuntahan na nila ang relo at titingnan kung magkano ang maiaalok. Baka ngayon na ang araw para makakuha ng bagong relo? Pwede, di ko alam. Pabilhan ang tatay mo ng isa. Ngayon, sobra na talaga. Si Tony mismo ang magsasabi niyan sa'yo. Sige, tingnan mo. May barya at iba pa dito. Nahilig ako sa ginto at pilak nito mga nakaraan. Gusto ko lang mangalekta ng mga bagay, lalo na yan. Mahilig ka rin sa investments? Eksakto. Ang astig nito, oh. Tingnan mo to. $2 na bill to. Gustong gusto kong $2 na bill. Ito, umaabot na ng 20 pesos na yon ang isang $2 na bill. Ang lupit nun. Tama, alam mo ba tawag dyan? Implasyon. Tingnan mo itong mga sentimong luma. Mahilig talaga ako sa ganito. Halika, tingnan mo pa. 2 piso, 7 piso, ang halaga ng 1 sentimo. Ang astig nun. Astig dito, paborito ko talaga ang lugar na to. May Atari pa sa baba. Tingnan natin kung may isa sa mga paborito kong soundtrack. Solstice yata ang pangalan nun. Alam niyo yung sinasabi ko, sobrang lupit ng soundtrack sa larong yon. May PlayStation, Xbox, kumpleto sila dito. Oo, ayan Nes, sobrang astig, kumpleto talaga sila dito. Sinasabi ko lang, alam mo yon, May isa pang section dito na kadalasan hindi ko pa natitingnan. kita mo, yun yung mga astig na laro. Ito yung mga top shelf na laro na meron sila dito. Gusto mo ng oras? Gusto mo makita itong $2 bill? Gustong gusto ko itong $2 bill na ito. Malaki akong kolektor, alam mo yon? Gusto ko makita yan. Mga tol, mukhang gusto rin nating makita pareho yung $2 bills. Patingin nga ng mga yan. Ano yan? At ayan, kaya ganun. Ito talaga ay mga national parks. Kaya ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng totoong bill. O ito nga, totoong bill ang ginagamit nila. Kinukulayan nila, ginagawa nilang astig at collectible. May dagdag kang $1. Kaya pwede mo ba talagang gastusin ito, technically? Wow. Wow. Wala namang gumagamit ng $2 na pera. Tama, eksakto. Kaya inisip nila na espesyal sila. Bira ito. Kamakailan sa isang coffee shop, binigyan ako ng $2 na bill. Astig ito. Anong ibig sabihin ng ganito na pula? Ano ang pagkakaiba ng pula at berde? Yun lang ang. Mga taon, kung kailan nila ginawa ang mga ito, merong berde o kaya naman ay pula. Sige, nakita mo. Sige, nakuha mo na. Salamat sa kasunduan. Nung ginawa lang nilang mga yon. Sige, ang ganda niyan. Talagang astig. Sige, titingnan ko muna ang alok ko at, salamat sa pagpapakita niyan sa akin. Sige, Tony, kausapin mo ako. Una sa lahat. Pare, ang saya kitang makita. Ang saya kang makita. Ang astig. Masaya ako para sa'yo. Mukhang may progress ka na. Salamat pare. Salamat, David. Pumunta ka, bisitahin mo ako. Nakakatuwa yun para sa akin. Masaya ako para sa'yo.
Sana hindi ka masyadong nabugbog. Alam mo na, sa paraan mo. Ayos naman yun. Ayos naman kami. Ibig ko sabihin, maganda kami. Magandang araw ngayon. Pare, Sobrang mahal kita, pare. pantay mo harap ng bakuran. Sige, tol. May ilang bagay lang dito. Gusto mo ba talaga ang relo? Oo, nakuha mo. Para sa tindahan. Personal na, ako. Isa kang klase ng lalaking mahilig sa G-Shock. May Casio ako. Ikaw rin may gray na tie. Casio din. Oo, ewan ko. Pero alam mo, ewan ko talaga. Ang ganda ng relo na yan. Gusto ko talaga. Salamat. Na-appreciate ko yan. Alam mo, hindi naman siya totoo mamahaling relo. Pero ang mahalaga, may papeles ka, ayos yan. At may extra links ka pa. Oo, dagdag puntos yan. May ilang nawawalang bato pero ayos at hindi maluwag ang bracelet, kaya maganda. Medyo meron kasi sentimental ito. Nakuha ko to nung umabot ako ng 1,000,000 subscribers. Kaya madalas ko itong suotin. Makikita mo rin dito, hindi ko ito dapat nilagay. May konting itim na pintura dyan. Sandali lang. Ginagawa mo parang... Proyektong pagpapaganda ng bahay. Ginawa ko. Ginawa ko. Bakit? Ginawa ang ano? Ako'y. Parang spray paint? Hindi. Dito lang. Sandali lang, bigyan mo ako ng 1 segundo. May ginagawa lang akong kaunting pag-aayos sa bahay. Itim na pintura. Ikaw, tama ba? Babalik tayo. May itim na pintura sa papel mo. Nangyari nga yun. Grabe, hindi ako makapaniwala. Gumagawa ako ng mga gawain sa bahay. Tapos natapon yung pintura mismo doon, kaya... Ay, grabe. May natira pang itim na pintura. Buti na lang at hindi mo dinala yun dito. Tama ka. Malamang mas mababa ang alok na nakuha ko kung marami ako. Ipapakita ko yan mamaya, alam ko. Seryoso. Sa totoo. Sigurado kong maayos din yan. Pero tingin ko mga 8,000 ang gastos. Ay wow. Napakagandang alok niyan. May ilang bato akong kailangan isa lang alangkasin. Baka pwede mo gamitin ng isa doon. Mukhang may 2 o 3 dagdag kang link, kaya pwede yung tanggalin ang ilan. O sige, hindi naman malagay mo yun. Malalaman natin yan sa tamang panahon. Bibigyan kita, siguro 8,000. Syempre cash, solid. Connor, talagang magandang alok yan. 8,000 na pare. Pahintulutan mo akong mag-isip sandali. Gusto ko yung alok mo. At talagang patas na alok yan para sa relo. Sa totoo lang, maganda talaga ang alok mo. Pero marami akong sentimental na halaga na nakakabit sa relo. Bakit mo gustong ibenta ito, Connor? Di ko rin alam. Gusto ko lang makita kung anong alok ang makukuha ko sa mga gamit ko. Kung makakakuha ako ng talagang magandang alok, baka ibenta ko ito. Pero okay na rin ang alok mo. Pero sa kabilang banda, sentimental kasi talaga ito para sa akin. Alam mo, nagkaroon ako ng 1,000,000 subscribers. At isa yun sa mga bagay na, alam mo, dahil sa inyo, nakuha ko yon. At sa tingin ko, ito yung bagay na kailangan kong itago. Maganda ang alok mo, pero itatago ko na lang ito. Hindi mo naman narinig, di ba? Hindi. Grabe. Hindi. Kaya, pinahalagaan ko ang alok. Sa tingin ko ay talagang patas ang alok na yan. May puwang pa ba para sa negosasyon? Ibig ko sabihin, ano ba iniisip mo dito? Ikaw? Para maging lubos na. Makipagkasundo or baka iniisip mo pa lang? Hindi ko alam, nasa 8 na tayo. Nagsasalita ko. Walo, pwede akong kumita ng kaunti dito, pero alam mo, ano bang iniisip mo? Sa totoo lang, tingin ko patas talaga yung alok mo. Pero gusto ko talagang makipagtawaran. Oo, syempre. At gusto ko sana makipagtawaran dito sa relo na to. Subukan makakuha ng mas magandang presyo. Pero tingin ko maganda na yung deal na binibigay mo sa akin. Sa totoo lang, sentimental talaga sa akin ang relong ito. Kailangan lang tanggalin ng itim na pintura, pero sa huli, akin pa rin ito. Sige, pag-isipan mo muna ng konti. Tapos kung gusto mo, alam mo na, bumalik ka, bigyan mo ako na ibang presyo. Siguro, o kung ano man, ewan ko. O baka sobrang sentimental lang talaga na ayaw mo nang ilayo. Sa tingin ko, ayoko maghiwalay dito. Kasama kasi ito sa home improvement project ko. Sa tingin ko, kailangan ko muna itong itago sa ngayon. Sige, pero salamat sa alok. Salamat sa pagbisita sa amin. Salamat pare, salamat. May tanong lang ako saglit. May na. Kailangan nyo ba maging... Tahimik tungkol sa... Tungkol doon? Hindi. Wala kami noon. Tumahimik ka lang kung gusto mo. Kung gusto mo maging tahimik tungkol dito. Oo, tahimik na lang tayo tungkol dito. Meron ba kayong isa sa mga relo na pwede mong, alam mo yon, paghiwa-hiwalayin ng relo? Gaya ng gamit ng alahero, yung ginagamit para tanggalin yung likod. At Sa tingin mo, matatanggal mo yung pintura sa relo ko? Kasi parang... tanggalin yung pintura. Kaya may pintura sa loob ng relo. Oo. Kaya kung titingnan mo, mataas ang uri ng kliyente mo. Kaya makikita mo yung pintura. May pintura talaga dyan sa loob. Gusto mo bang tanggalin ko yung bezel? Pwede mo bang tanggalin yung beses sa salamin?
Hindi. Sige, walang saya sa negosyo, pero walang problema. Masaya makipagtransaksyon sa mga tunay na alamat. Palaging literal, ang saya ng vibe sa loob doon. Maganda talaga ang presyo ng relo na pwede naming makuha. Pero sa tingin ko, itatago ko muna ito. Nag-enjoy ako, pero dito na matatapos. Sana nag-enjoy din kayo. Gaya ng dati, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button. Gusto ko lang ulit sabihin, huwag niyong laitin ang mga pawn shop na ito. Kailangan din nilang kumita. At ganito talaga ang paraan ng pamumuhay ng mga pawn shop. Kung titingnan niyo lahat ng gastusin, may mga tao at gusali silang binabayaran at kailangang kumita. Pero dapat din nating pasalamatan na laging handa ang pawn shop magbigay ng cash offer. Lalo na kung gipit ka at kailangan ng pera. Joe, mahal ko pa rin kayo at magkikita tayo ulit. Deuces.